Gusto ko lamang sabihin sa inyo ang isang dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. So far, there's nothing to be amazed. So ngayon, wala pa tayong dapat ikakasaya pa. Except the miracle of the birth from a virgin. Maliban sa isang mirakulong pangyayari na ang isang birhen ay nanganak. The second part we want to talk about is his birthplace, where Jesus was born. Pag-uusapan din po natin na kung saan ang ating Panginoon Hesus ay pinanganak. In the Old Testament, in Micah 5 verse 2, it was predicted that Jesus would be born surrounded by animals. Sinasabi po ng isang pahayag sa Mika, Kapitulo 5, versikulo 2, na ang sanggol ay ipapanganak na pinapalibutan ng mga hayop. I gotta tell you really quickly that Mary and Joseph had to go to Jerusalem to fulfill their tax decree, right? And as they traveled, they had to make way because Mary was about to give birth. Kung maalala po natin yung kwento na si Jose at si Maria ay naglatbay sapagkat sa kanila pong pagsasagawa ng pagbubuwis, ito po ay isang nabahagi ng kwento na si Jesus ay binubuntis na ni Maria. Imagine a king who's coming to save all of us. Tunawain po ninyo na isang hari ay magliligtas para sa lahat. But he was born in the midst of animals. Pero tingnan ninyo, siya po ay lamang ay pinanganak doon po sa sasaban. What would you think of someone who said they're going to save you and they were born like this? They're supposed to be a king. Ano kayang mauunawaan ninyo kung gano'n na sitwasyon na ang isang hari inaasahan na manliligtas ay doon lamang ipapanganak sa isang sabsaban. And this is exactly what the people around Jesus started thinking. At ito po mga nasa isip ng mga tao na kapalibot sa ating pong Panginoon Hesus. Is this the man who's supposed to save us from all problems? Siya ba ang Diyos na magliligtas sa atin sa lahat ng mga problema? So you see, we talked about creation yesterday, and one thing we mentioned in the story of creation in Adam and Eve is that when they sinned, God had to produce a plan for our salvation. Isa sa atin po na pag-usapan kagabi tungkol po sa paglikha ng Diyos sa istorya po ng creation or sa paglikha. At nakita po natin doon na ang Panginoon ay nagbigay din po ng plano sa kanyang pagligtas sa kanyang mga lilikha. We talked about how God chose to love us, to redeem us from the pitfall of sin. Nakita po natin doon yung pag-ibig ng Diyos na magliligtas sa atin sa likod ng ating suliraning hinaharap sa pagkahulog natin sa kasalanan. I'm not going to take a lot of time tonight. Hindi ko po hayaan na maubos ng oras sa bagay niya. Because what I'm trying to tell you is very simple. Sapagkat napakasimple lamang ang gusto ko pong ipaabot sa inyo. I'm trying to tell you about Jesus. Gusto ko lamang sabihin sa inyo kung sino si Jesus. The one who was born out of a virgin. Ang isang tao na ipinanganak ng isang birhen. The one who was born amongst animals. Ang isang ipinanganak doon sa sabsaban ng pinalibutan ng mga hayop. The one who's supposed to be a king. Ang isa na inaasahan na maging hari. So the Bible tells us that Jesus grew up to be a teacher, a good man. Si Jesus na sinasabi po sa Philippians 2 verse 6 and 7 tells us that he became like us. Sinasabi po na Philippians 2 verse 6 and 7. Philippians chapter, Filipos Kapitulo 2, versikulo 6 at 7 na ang ating Panginoong Hesus ay sa isang buhay na meron din po tayo katulad niya upang maunawaan niya kung ano ba ang isang buhay, ano ba ang kakanasan na mabuhay bilang tao. And just like the prophecy predicted, he did indeed live on earth. At tulad po sa sinabi po ng propesiya na siya ay mabubuhay o ipinanganak dito sa mundong ibabaw. We're gonna skip Ang Panginoon Hesus ay tapaituin po ng kanyang mga kasamahan. his betrayal would look something like this.
ang kanyang ang pag